Hi guys! Magandang araw! For today's video, magluluto tayo ngayon ng kutsinta. Una, meron tayong 2 cups cake flour. Kumuha lang po tayo ng strainer at sasalain po natin ito para matanggal po yung buo-buo or lump. Pagkatapos natin itong salain, sunod naman natin ilagay ang ating 1 tablespoon of baking powder. Sasalain din po natin ito para matanggal din po yung buo-buo. At sunod naman natin ilagay ang ating 33 grams of milk powder. Tapos ang ating 1 cup white sugar at 1/4 teaspoon iodized salt at halo-haloin lang po natin ito ng mabuti at maglagay lang tayo ng butas sa gitna at maglagay lang po tayo ng isang pirasong itlog at 1 tablespoon canola oil at sunod naman natin ilagay ang ating 1/2 teaspoon vanilla extract. Turugin muna natin ang ating itlog tsaka natin lagay ang ating tubig. Naglagay po ako ng 2 cups of water. Pakunti-kunti lang po muna sa paglagay ng tubig at huwag nyo po munang ibuhos lahat. Haluin lang po natin ito ng mabuti at kapag natunaw na po ang lahat ng mga ingredients, hinto na po kayo sa paghalo. Huwag nyo pong i-overmix ang inyong puto mixture. Baka babagsak at hindi aalsa ang inyong puto. Kapag ganito na, hinto na po kayo sa paghalo at kung meron kayo nakikitang buo-buo sa inyong mixture, sasalain lang po natin yan para maging smooth po ang inyong puto mixture. Dapat ganito po ang inyong puto mixture. Proceed naman tayo sa paggawa ng ating kutsinta mixture. Meron tayong 1 cup cassava flour, 1 cup cake flour, at tapos 1 cup brown sugar. Wash sugar lang po yung ginagamit ko kasi walang available na dark brown sugar. At sunod ko namang nilagay ang ating 1 teaspoon vanilla extract, 1/2 tablespoon lye water, at 1 cup of water. Haluin lang po natin ito ng mabuti. At naglagay lang po ako ng 1/2 teaspoon yellow food color. Sasalain din po natin ito para matanggal din po yung buo-buo or ingredient na hindi natutunaw. Set aside lang po muna natin ito. Maglagay lang po tayo ng kaunting oil sa gitna ng ating molder. Diyan lang po sa baba ang lalagyan nyo po ng oil para madaling ma-unmold ang ating kutsinta. Bago nyo po ito ilagay sa inyong molder, halo-haloin nyo po muna ito ng mabuti. Dahil kapag hindi nyo po ito hahaluin, maaaring magtubig po ang inyong kutsinta or may butas po ang gitna sa inyong kutsinta kapag maluluto na po ito. Kapag nilagyan nyo na po ang inyong molder, diretso nyo na po ang isalang. Magamit lang po ako ng 1 tablespoon para pangtakal sa ating kutsinta. Iba po kasi ang kutsinta mixture. Habang naka-standby po ang ating mixture, nagda-down pababa ang ating cassava flour. Kaya kada salang nyo, i-mix nyo po palagi para hindi magtubig ang inyong kutsinta. Habang gumagawa po kayo nito, dapat nagpakulo na po kayo ng tubig sa inyong steamer. Isalang po natin ito ng 7 minutes. Dapat mahina lang po ang lakas ng inyong apoy. Huwag nyo pong kalimutang maglagay ng makapal at malinis na tila sa takip ng inyong steamer para hindi po matuluan ng tubig ang inyong kutsinta. I-mix nyo po muna ang inyong puto butter bago nyo po ilagay sa inyong kutsinta. At naglagay na rin po ako ng cheese para topping sa ating puto. At i-steam na rin natin ito ng 10 minutes. After 10 minutes, ito na po ang ating kutsinta. Sa recipe na ito, nakagawa po ako ng 47 pieces.